Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, ito si Pastor Kibuloy. Bali, pinapipris po lahat ng asset ni Kibuloy. So, lahat ng bank account, lahat ng pwede niyang pagkuhanan ng pera, pinapipris na po para mapaikli or mapaliit yung ginagalawan ni Pastor Kibuloy para mahuli na po siya. So dahil hindi pa siya nahuhuli, malaki pa po yung tsansa natin na maging milyonaryo dahil 10 milyon po ang nakapatong sa ulo ni Kibuloy. So lingon-lingon lang po muna tayo sa ating mga paligid, baka nasa tabi lang natin si Kibuloy at yes, siya po yung magiging daan para tayo ay umahon sa kahirapan. So 10 milyon po yan, hindi pa po nahuhuli, lahat malaki po yung tsansa na maging milyonaryo. So, yun nga po, hindi pa nahuhuli si Kibuloy, pinapipris lahat ng mga asset niya para alam niyo, lumit na yung ginagalawan niya at mahuli. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala namang pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Tukoy na ng PNP kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa patong-patong na kaso. Posibleng malimita rin ang galaw niya ngayong inisyuhan ng freeze order ng Court of Appeals ang kanyang mga bank account at ari-arian. Nakatutok si Salima Refran. Hindi muna magagalaw ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga bank account o maibebenta ang mga ari-arian. Kasunod yan ang inilabas na freeze order ng Court of Appeals. Yung basehan po nung freeze order ay yung dalawang sets ng kaso. Yung isang set ay nakabinbin po sa US, sa Amerika. At yung mga kaso po naman na nakabinbin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as... Ngayon, may mga nagsasabi kasi na yung ginagawang action daw ng gobyerno natin ngayon, panggigipit daw kay Kibuloy para mahuli. So, sa tingin ko hindi naman kasi parte naman yan ng proseso talaga na ginagawa para, alam niyo yun, siyempre kung wala nga namang hawak na resources si Kibuloy, so hindi na siya makakapamuhay ng, kumbaga ng medyo ng malaya. Kasi nga, siyempre, kung wala ka naman perang magagamit, hindi mo magagamit yung mga asset mo. So, mahihirapan ka na magamit or makakilos ng malaya. So, nasa proseso yan. So, hindi, para po sa akin, hindi yan parte o hindi yan, sabihin natin, panggigipit kay Kibuloy. As long as merong court order. Pero kung walang court order, doon natin pwede sabihin na may pang-aabuso sa kapangyarihan yung gobyerno natin kung hindi gagamitan ng tamang proseso, which is yung yun nga, pag request sa korte na issuean ng freeze order si Kibuloy. So para po sa akin walang mali sa ginagawa ng kapulisan natin at ng DOJ. Pero siyempre andun pa rin yung hindi natin pwedeng alisin din sa mga kapanalig ni Kibuloy na lahat ng pwedeng panggigipit ay gagawin ng gobyerno para nga lang mahuli itong si Kibuloy. So, talagang medyo mahirap ding balansehin to. Pero sa aking pananaw, kung dumaan naman sa korte, nasa kumbaga tamang direksyon yung ginagawa ng PNP. child abuse. At the end of this all, ang gusto kasi natin ay makita natin ang money trail dun sa mga illegal na ginagawa ng pastor. No? Sakop ng freeze order ang 10 bank account ni Pastor Kibuloy, gayon din ang 7 real properties, 5 vehicles at isang aircraft. Pati na ang 47 bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ, 16 real properties nito at 16 motor vehicles. Pero sa tingin ko, ano na yan expected na yan ni Kibuloy. So, may hawak ng cash yan. Hindi naman yan, sabihin natin na hindi nakapag-ready. Alam na nila yan, ramdam na nila yan.
from the beginning pa lang, from the start, alam na nila na pwedeng isa yon sa magiging legal option ng gobyerno na ipi-freeze yung account niya. Kaya sa tingin ko may hawak ng cash si Kibuloy. Kung nasa man siya ngayon, meron siyang hawak na pwede niya magamit para, alam mo yun, makapamuhay siya ng medyo, sabihin natin, ng normal. Kasi posibleng nasa ibang bansa na yan kasi may aircraft yan eh. Diba? Pwedeng nagpahatid na yan sa ibang bansa, pwedeng nakatawid na yan sa ibang mga lugar. Pero hula ko wala na rito sa Pilipinas yan eh. Mukhang totoo yung kwento nila o yung mga chismis na nasa ibang bansa na si Kibuloy. So, mga OFW nating kababayan dyan, baka nasa inyo yung chance ang maging milyonaryo. So, tingin-tingin lang din kayo dyan sa mga paligid nyo, baka nakakasabay nyo na or nakakatabi nyo na si Kibuloy, sayang po yung 10 milyon. Damay rin sa freeze order ang mga account, property at sasakyang nakapangalan sa Suarasug Media Corporation na nagpapatakbo sa SMNI o Sunshine Media Network International, ang media arm ng Kingdom of Jesus Christ, pati na ang mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ng pastor. May freeze order din sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa mga kasong sex trafficking, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika, pati na sa mga kapwa-akusado niya sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse dito sa Pilipinas. Effective immediately ang freeze order at may bisa ito ng 20 araw. Sa loob ng 20 araw na ito, magtatakda ang Court of Appeals ng summary hearing para desisyonan kung i-extend ba ang freeze order na maaaring umabot ng pinakamatagal na 6 na buwan. Well, ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Kibuloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources, it is a tool of the government to freeze assets in order for the person not to be able to use the same resources to siguro to move things around, so to speak. Ayon sa abogado ni Kibuloy at ng kanyang religious group, hindi muna ito magkukomento hanggat hindi pa nakukuha ang kopya ng freeze order. Sabi naman ng SMNI, nirerespeto nito ang desisyon pero maghahain ito ng mosyon sa CA para bawiin ang utos o hihingi ng temporary restraining order mula sa korte. Di ba? Tama yung proseso na ginawa ng gobyerno rito. Kung ipapipris nila yung asset ni Pastor Kibuloy. So, meron silang request sa Court of Appeals. So, ang magiging action lang dito ng KOJC o ni Kibuloy is i-petition sa Supreme Court yung ilalabas na freeze order ng Commission ng Court of Appeals na yon para ayun, magamit pa or kumbaga may magamit pa rin na resources si Kibuloy. So, yan yung mga legal matters na medyo magandang pag-usapan or magandang ginawa para, sabi, pagalingan na ng abogado yan. So, kung makukuha ng kampo ni Kibuloy yung pag-lift ng order is nasa kanila yung tagumpay. Suprema. May warrant of arrest na para kay Kibuloy at may pabuyang 10 milyong piso sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa kanya. Sabi ng PNP, alam nilang nagtatago lang sa compound ng KOJC si Kibuloy. Nag-iingat lang sila para walang madamay, sabay panawagan sa pastor na sumuko. 30 hectares. Ang kanyang dome ay 77,000 seater. So parang 4 na Araneta Coliseum Big Dome. 4 na, pwede mong ipasok ang 4 na Big Dome doon sa kanyang. Ito lang kasi yung nakikita ko natin isa sa mga maling ginagawa nitong PNP. May warrant of arrest nga, oo, kung may warrant of arrest, pero hindi naman ibig sabihin na porket may warrant of arrest, pwede ka na kagad pumasok sa isang private property, especially religious compound. So, may mga batas na, na exemption, or meron silang, siyempre, meron pa rin mga karapatan yan. So, bakit ayaw nilang kumuha ng search warrant para at least maging legal? At the same time,
bawasan nila yung pagiging aggressive, yung pagiging, alam niyo yun, kasi dapat kino-consider din nila yung compound na gusto nilang pasukin is hindi lang naman siya religious compound. Siyempre may mga residential diyan, may mga nakatira diyan, may mga eskwelahan. So, expect mo may mga bata. So, bakit kailangan niyo ng full force? Isipin niyo kasi, masyadong overkill nga, sabi nga nila dahil naka-full battle gear. Andiyan yung SAP, isa pa, andiyan yung SAP Special Action Force ng PNP. Andiyan pa yung CIDG na lahat naka-full battle gear. At papasok sila sa isang compound na kung saan may mga bata, may mga nakatira doon, na may mga dala silang high-powered uh, na baril. Diba? So, kaya nagkakaroon sila ng problema kasi ayaw lang dumaan sa tamang proseso. Ano yun? Kumuha kayo ng search warrant, magpaalam kayo kung sino yung authorized na pwedeng kausapin para makapasok kayo doon. At hindi naman kailangang magdala ng mga matataas na kalibre ng baril kasi pwede naman silang samahan, 'di ba? Pwede naman silang samahan ng representative at least kung magkaroon ng kumusyon or sabihin natin nandun talaga si Kibuloy at mag-amok doon, at least meron pa rin namang representative na pwedeng umawat kay Kibuloy, may maging representative para alam niyo yun, na kung andun talaga, pwedeng pakiusapan si Kibuloy na sumama na lang na maayos kaysa na magkaroon ng gulo doon sa loob. Kasi ang gusto ko agad kasi ng PNP rito, brasuhin kasi kagad eh. 'Di ba? Akala ko ba bloodless ang gusto niyo at pakiusapan. Yan yung utos ni ano eh, ni Bongbong Marcos. Bakit ayaw niyong sundin? 'Di ba? Bloodless nga eh. Ibig sabihin, kailangan walang masasaktan. Pero kung papasukin niyo yung bahay ni Kibuloy, yung private property ni Kibuloy, na meron kayong dalang mga high-powered na baril, naka full battle gear, medyo taliwas yata yan sa utos ni Bongbong Marcos na bloodless yung magiging approach sa mga ganyang sa ganyang senaryo, 'di ba? Yan naman yung pinupunto diyan ng mga kapanalig ni Pastor Kibuloy na mali kasi yung pag-handle ng PNP. So dinadaan nila kagad sa puwersa, hindi nila, kumbaga ayaw nila daanin sa legal na proseso, which is yun nga yung kumuha ka ng warrant of arrest, isabay mo yung, I mean, kumuha ka ng search warrant, tapos isabay mo yung warrant of arrest para at least kung makita nyo sa loob ng compound, may search warrant kayo, legal yung pagpasok ninyo, makukuha nyo ng maayos si Pastor Kibuloy. Yun lang naman yung inireklamo nila dyan eh. So, abangan natin kung ganun yung gagawin diskarte ng PNP or kung pepersahin nila uli na pasukin yung property ni Kibuloy. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.